Isang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Jigo Postolero, para sa programang Kwento Mo Ang Bida, Jigo Live. Siyempre sa mga viewers natin worldwide, mga kaabante, narito po ang ating mga social media platform na maaari nyo pong i-share tulad ng Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Kasama na rin ang X na dating Twitter. Hanapin na po ang DWAR, Abante Radio, Abante News Online at Abante Teletabloid. Huwag kalimutang mag-like, follow, subscribe at mag-comment para sa ating pangmalakasang engagement, mga kaabante. At syempre, follow kami sa aming mga social media accounts sa Facebook, DWAR Abante Radio, sa X na dating Twitter naman, DWAR 1494, at sa YouTube, DWAR namin kayo. Ayan, syempre sa mga viewers worldwide, share natin ang ating live feed. More so yung drawing, yung creative process na gusto ko nitong mga tao-tao and I'll get some twigs, lagyan ko siya ng mga dahon-dahon. So ganon. So parang for me, looking back, no regrets. Lumaki ako sa nature. It's really naturesque. Mapuno. May dagat. So after class, tatalong kami sa dagat. Sarap. Yeah, no? just Doon lang yun. 10 minutes, 15 minutes lang yan na lakad. And laro ng mga kaklase. I grew up in the 80s, 90s. So, mga ganyan. So, wala pa kaming games. Nintendo before. Pero nagkaroon ako Nintendo high school na. Ahead na yan. Medyo late na. Late na. So, talagang laro. Jolens, Bulan, yan. Tex, yung goma. Correct me if I'm wrong, sir, no? Marami kasi nagtatanong sa akin, no? Yung Jolens ba, i-break mo yung myth, no? Gawa ba talaga to sa marmol? Ano ba to? Hindi. Ano siya? It's made of glass. Oh, glass talaga. Para mukha siyang well, sa Romblon ang marble, di ba? Yun nga. Kaya sabi ko kasi, malalaman nyo kasi kung marble talaga or marmol, ano? Hindi. Yung Jolens na kinalakihan ko, made of glass. Kaya, for me, kaya siya tinawag na marble. Kasi meron siyang design sa loob na parang, ang tawag doon? Parang may ma-floating lines. Yung parang may tela na parang something. Eh, di ba ganun yung marble? Tama. Parang meron siyang lines. Ayan. So, parang ganon. So, ganon siya. But for me, no regrets. It was interesting in a way. Kasi yung utak mo gumagana. Tama. So, parang na-feed yung creativity ko. Kasi kailangan kong paganahin yan. Correct. Otherwise, inip na inip ako. Oo. And then I had time to really play outside. May tubig, may dagat. Naghahabulan kami sa mga nyog, sa mga kanyugan. So it's super interesting na parang hindi ko rin ipagpapalit yun. Hindi ko ipagpapalit yung how I grew up sa Romblon. Sobrang priceless. Kasi kung titignan mo, you have it all, di ba? Kung titignan natin. Yeah. Yung iba pinapangarap nila yon, pero ikaw abot kamay mo lang. It's just that you really know how to maximize it, di ba? Exactly. And I think right now, malaki yung impact niya, yung love for nature, yung you swam with the fishes, yan. Nasisid mo yung coral reefs. Coral reef, yan. Nakita mo yung iba't ibang isda, and then yung mga ibon sa mga trees. Umuwi ako recently kasi fiesta nung December 8 sa Romblon, so I got invited to judge. Andun pa rin yung nature, pero dahil sa proliferation ng mga bahay, it's not the same. It's not the same town. Naalagaan nila naman yung dagat. Unfortunately, may mining, which I really hated. So I went home just to support the mayor who was anti-mining. Ayan, tama. And sabi namin, since naluklok ang mayor na anti-mining, and he was really a force to beacon. Nandun siya sa harap nung tangke, kumbaga tangke. Pero yun yung pangmina. Tama. So kaya hindi na natuloy yung, I think that was the second or third attempt. There was parang a hold coming from, kasi parang I think the community needs to unite against mining para you could stop it. So there was this picture na kumala talaga, he was in front of one of the trucks. Na pag umandar yun, ipit talaga siya. So the name is Nanding Marine. So Fernando. And ang name ng town is San Fernando. Kaya so parang sakto. Sakto. And to protect nature, having grown during that time na puro pa talaga nature, and hindi ko ipagpapalit. And unfortunately, parang umaabot tayo dun sa time na we're in the last hour, right? I'm also supporting Partnership for Sustainability Education. So we're teaching sustainability in every form, in every career, in every dimension. We say it. So, kailangan nating alagaan ang ating environment.
Unfortunately, yung mga bata ngayon hindi na naglalaro sa nature, di ba? Hindi na naglalaro sa hindi nila labas. appreciate. Gusto nila Wi-Fi. Wi-Fi, internet, magagalit pag hinablot, di ba? So, but Tama, sir. there's really beauty in nature. There's really beauty in going back to nature. So, kaya for me, I enjoyed yung growing up with nature. And I felt like yung creativity ko talagang na-enhance. Other than walang TV, walang internet that time. Yung brain ko lang, yung parang naging entertainment ko. What if kung ganito kaya? What if ganito kaya yung color niyan? What if baguhin natin yung ganitong structure? So, na-enhance. So, I think there was really beauty, creative-wise, to be with nature and parang merong parang moment na parang, ano ba to? Ano pa bang mangyayari ngayon? Oo. So, i-enjoy ko na lang yung mind ko to create something new. Even parang movie scene, Oo. kine-create ko yan sa mind ko kasi wala akong gagawin. Mga cinematography na parang ang ganda siguro kuda na Yeah. na ganito sa ganitong parte. Yes. Di ba? Ang ganyan. No? Or even yung books. Di ba yung book, isa lang naman ang picture tapos 3 pages ulit? Oo. Yung brain ko yung nagfi-feel ng gap nun. Oo. Na parang, okay, so from this picture, Nag-iba so na. naglaban sila sa Kawit. Even if I haven't been to Kawit. Oo. So parang inaano mo siya, ini-imagine mo. I don't know. But for me, It helps. it helped. Talaga It helped naman. dun sa artistry ko. Yun ang mahalaga doon kasi being one with nature nung kabataan mo at nakatulong yan sa mga ginagawa mo sa ngayon, sobrang laki ng impact. We could also be an advocate, sir, na parang Yeah. dating, let's go back to nature. Yeah, Huwag we natin need to. sirain, We need to. protektahan natin, di ba? We need to. We're in the last hour, and if we don't do something, and if we can't reverse in the way the progress is going, Wala nang aabutan yung next generation. wala na. In Medyo fact, may masakit prediction sila, di ba? Parang we barely have 10, 15 years. Oh, and naman totally sana. it's declining now. I will continue declining. Hanggang, sabi nila, 30 years more. Oo. It's sad. It's not, hindi tayo parang doomsday Oo. evangelist, but doon talaga tayo pupunta. Oo, kasi sa pagiging pabaya, Pabaya, let's say, hindi parang, yeah. may mga development, it's part of the economy, pero kung baga titignan mo, sir, minsan yung development para sa future, minsan yung past natin yung nasisira, yung parang yung Yeah. mga natural resources and everything, tinatamaan. Yeah. It has an Oo. impact. It's not only visual na pag Yeah. gusto natin malinis or green. The food that we eat Ayun. sa animals who surrounds us and gives us diseases. Oo. May impact kasi it's a chain. So, kung napansin ninyo yung pandemic na we were talking about Oh, sa yeah, backstage, ang pandemic is effect na yun eh. Na it's a warning sign na nature is deteriorating. Kasi yung virus, dapat nilalaban yan ng environment. Protected tayo dapat naturally, di ba? Yeah, oo. But it happened. So, papunta tayo doon. And even the food. So, declining ko napansin mo, parang, ba't wala nang mga tindang isda even before sa SM or, sorry sa groceries. Sa mga groceries. So, Frozen na lahat. And then pag kinain, hindi na siya masarap. And it's one of the reason why. And I can always connect it doon sa life story ko. One of my decisions of going back to the Philippines, nagka-cancer scare ako, sort of. Yung mga pagkain, lumaki isda kami sa Romblon. Lumaki ako sa Romblon. alam mo yan, sir. Yeah. Yes. Kung ano yung sariwa, ano yung magandang kalidad. Wala nang flavor, wala nang lasa yung food. So usually lang kami nagi-grill, yun ang, 'di ba? Pag grill mo yan with asin, masarap na Okay yan. na yun. Kung wala nang kung ano mga pampalasa, maliban sa asin, raw as it is. Yes, matamis yun yan, na yun. masarap Oo. This time, kung ano-anong panamya, Wala pa i-adobo ka. din. Wala akong malasahan na doon. Naalala ko nga yun si boss ang aming president no si boss Ray Marfil na nakwento niya sa akin sa Romblon daw noon sa sobrang sagana daw ng mga mamahaling isda na binibenta ngayon dito. Na kumbaga nag-asawa na yung mga taga doon. So sa kanila para daw ma-feel nila na mayaman sila, bibili sila ng sardinas. Kumbaga pag naka-sardinas daw, Yun daw mayaman ka daw. Yeah. Oo, pero pag yung kinakain mo din mamahaling isda, wala lang kasi It's kinukuha normal. lang normal. Yeah. Diba? But unfortunately ngayon din, umuwi ako. I wanted to bring back sa Manila ng mga isda, no? Kasi you can put it in thermoses with ice. Oo. Wala kang mabili. Yun ang masakit doon. Kasi normally, yun ang nakasanayan, So di ba? it's a signal, oh my God. So nagde-deteriorate din yung supply. Di ba? Which is, Namamatay yung mga isda or maybe they're migrating, we don't know.
Yun nga. Oo. Kasi siguro sa dumi or wala na rin makain underneath the ocean. Di natin inaalagaan eh. Oo. Yung dumi papunta na rin doon, di ba? So, Yun na mahirap dyan. Well, anyway, sir, na talagang matindi ang ating kwentuhan din, sir. Ang dami natin natututunan para tayong nag-scan ng book, no? Tumatalino tayo at the same time ay nare-refresh ang ating mga knowledge, mga kaabante. Well, anyways, kapit lang po kayo dyan. More of Sir Romel sa ating pagbabalik dito lang sa programang Kwento Mo ang Bida, Gigo Live. Dito lang sa Abante. May mga comments dito kagaya ni Mari Balia. That's my bestie, Romel Rico. Romel T. Livid, happiest midweek po, Sir Gigo, sa guest at sa lahat. Si Dada Jobs Razalan, wow, ikaw na Kuya Bong. Talaga naman, mga viewers natin worldwide, pang malakasan yan, mga kaabante. So Sir Romel, pag-usapan na natin ang iyong napakakulay, no, na professional career. Beautiful. Oo, paano nyo naisip na pasukin ng particular na industriya at so on and so forth. Nagpunta pa kayong US, everybody's dream. That's the dream, no? Land of opportunities, and all of a sudden, nandito ka ulit. So i-walk through mo kami dyan, sir. okay, siguro Gigo, I would put it in a can Yan. ng mission. I didn't realize it was until nag-cancer scare ako ng 2017. I thought, madasali naman ako. And then going back again sa Romblon, na pinalaki kami every Sunday na sa simbahan. Yan. And then ang dami naming choir ka, and then parang nagsiserve ka sa as altar boy something. Sakristan, sir. Sakristan. Yan, pares tayo. Yeah. Okay. So parang puno rin yung puno ng activities, civil activities ang Romblon. And I was one of those na parang nakikita mo lagi pag may activity and event. And so parang ang dasal ko naman before, gamitin ako ng Diyos, whatever it is na gusto niya akong gamitin. Hindi ko nga alam ngayon kung meron pa yon, but yung belief and yung paniniwala kay Ama, nakuha ko siya dun sa Life in the Spirit seminar. Wala na yata yan ngayon. But I vividly recall, pipili ka dun kung sino yung savior mo eh. Yan. So sasabihin mo kung sino yung savior mo. So I chose Jesus. And then pag in-accept mo yung Spirit, and then bahala na siya. And then I think pipili ka pa ng out of the 7 gifts ng 3. So one of which is na parang feeling ko, ay buti na lang yun yung pinili ko. Kasi pwede kang pumili ng gift. Pwede mong hingin yung gift of, ang tawag dito? Basta it's about yung insight, yung parang sort of parang gift of ng spirit na Kasi mga wisdom, mga ganyan. wisdom. Yan, Yes, oo. it's the wisdom. Kasi feeling ko, matalino ako sa class pero hindi ako street smart. Oo. But all this time, lahat ng pinagdaanan ng buhay ko, parang, ang galing din ng mga pinuntahan ko even if hindi ko siya pinursue or intelligently in-expect or talagang pinursue. So you mean to say, parang natin nagtataka ka, paano mo rin nagawa Paano yun? ko Because nagawa? hindi mo siya linya, hindi mo siya specialty. Paano ako ni-lead? Correct. Oo. So yung sabi ko, akala ko magtutulong ako sa patient o magne-nurse ako, punta akong US. Oh, or yan. physical therapist ako talaga. Okay. I graduated BSPT sa EAC. And sabi natin, ano yung influence mo kinalakihan? Product din ako ng Sex in the City, Wow. 9210, Oo. Friends. Yun Correct. Mga dating growing mga up. palabas. Yan. Yes. oo. So parang ako, Sarah Jessica Parker. Yes. Yeah. Okay. all or nothing, New York or nothing. Paano ka pupunta doon? That time, yung nursing, nakaban. So, hindi ka pwedeng mag-nurse. Enrolled na ako dapat ng UST as nursing. Wala. Ang in-demand doon, PT. So, nag-PT ako. But by the time nag-graduate kami ng PT, nakaban naman ang PT. Ooh. May bad result sa local boards na lahat daw ng bulletin board sa US, sa hospital Hindi or pwede ang clinics, PT outside. Parang gano'n. banned. Yes. Ooh. So, pagka-graduate ko, sabi ko, I'll not pursue that. Nag-pharmaceutical ako. So, iniba mo yung linya mo right then and Iniba then. ko. Pero medyo mahirap yun, sir. Kasi kung titignan mo, nakaset ka na eh. Ilang Yeah. years ka nag-aral for that. Then all Yes. of a sudden, kailangan mo mag-adjust. Yes, Oo. ganon. Sabi ng mga pinsan ko, kung hindi ka makakapag-US, anong gagawin mo? Mag-pharma ka na lang. May Okay. kotse, Oo. 'di ba? May kotse. Tama. Pag bumenta ka, mataas ang premium yung salary. Yung mga sa gamot to, di ba? You're Yes. gonna deal with the doctors. Yes. Man, oh. So I won't mention the name, baka Yeah, yeah. bawal. Okay, but it's one of the leading pharmaceutical companies that time kasi parang nag-evolve na yung yung picture ng pharmaceutical companies. So I went there, pero again, ang ganda ng tinuro sa akin ng pharmaceutical. So people skills. Okay. So marketing.
So na-promote ako on the second year, marketing na ako. Continuing medical education. Okay. So gumagawa ako ng module ng product. So again, you're still in the medical community. Tama naman. Oo, so maganda siya. Pero syempre, the module, yun ang gagamitin ng mga... Ng mga speaker Yung mga or ng speakers. product para Oo. i-lecture sa ibang doctors. Ayan, okay? Okay. Pero ito pang isang gift naman. So I promote, so nag-rep ako sa North, Cabanatuan to Tuguegarao. So senior rep. Yung mga kaklase ko at that time, 2002. Sabi ng mga doktor na kaibigan ko, Romel, di ba, kasi ako talaga as a rep, kinukwento ko yung buhay ko. Dok, gusto ko talaga mag-Amerika, kaya ako nag-PT. And it's one way, you open up para maintindihan ka nila, So, di ba? gets nila kung saan ka nagagaling. Ayun. Yes, at that time, si Lasalle opened a short course, nurse ka na pag doctor, dentist, PT, OT, and medicine graduate. 4 STEMs plus 1 summer. Nurse ka na, pwede ka na mag-local boards. Wow! So, ibig sabihin na ilang units na lang yun Ilang to yun? fulfill. Yan, Basta oo. PT, OT, dentist, and medical. Pasok yung PT. Pasok. Pwede. Binuno ko yun. Oo. Iniiyakan ko yung time na magpa-practicals kasi you need to complete cases. Ba 8 na pagpapaanak, 8 na minor surgery assist. Madami yun. Kung nagre-rep ka, Monday, Cabanatuan, Tuesday, Nueva Vizcaya. Paano mo mabubuo? Oo, binabiyahe ko yun. Hanggang umabot ako sa point na parang in few units na lang ayoko na, pagod na ako. Kasi kailangan ko pa masatisfy yung pharma company kung saan ako nagwo-work. Correct. Pero alam naman ng mga boss ko na I'm doing that. Pero natapos ko. Ang tinulungan ako ng mga doktor na to hanggang pag-exam, natapos ko yung local boards, CGFNS, because of this doctor. So bigay din sila. And then, again, may nagli-lead sa'yo, di ba? Na parang, ay, para sa akin to kasi natapos ko, nag-exam ako, natapos ko lahat. So, cut along, sir, napunta tayo sa New York. Ayan na. Nurse na, may nagka-green card. So, pwede na kasi qualified ka na as your Pwede nurse. na, as a nurse. I work as nurse for 2 years and then my boss sa Philippines before na-promote, nandun na sa US. So same pharma company, headquarters. Okay. Sabi niya, Romel, andito ka na, di ba pangarap natin mag-work, makita man lang yung HQ office. Punta ka dito, mga 2 years ko pa siyang dinidinay puntahan. So for me, nurse na ako. Yabang ko, nurse na ako, makikita ko. Ba't pa ako magpa-pharma uli? Oo nga naman, oo. Pero okay, on the second year na in-invite niya ako, sige na, punta ka na. Pakita ko lang yung office natin. So I went there. And to cut a long story short, na-hire ako ulit. Sa market. Nakala mo hindi. Nakala ko hindi. For me, it was a builder kasi parang, okay, so may value pala talaga yung, yung MBA ko, may value pala yung experience ko sa Philippines. Tapos nurse ako, gusto pa rin ako ng pharma company na to dito. And they're number 1 company in the US, by the way. Pero umabot ako dun sa point, kaya napunta ako dyan sa artistry ko. Before in the past, gusto ko talaga mag-fine arts. Ayun talagang kukunin ko sa college. It's just that, I'm midway between my dream na pumunta ng US. Hindi ka naman mag-US pag fine arts graduate ka. Oo, correct. Yung practicality o kung practical ano man yan. and earning potential. Well, sabi ng mama ko, wala. So, talagang na-deny ako ng fine arts ko. So, ba't nun sa back ng head ko yun? Na I still wanted to do, actually, nagpipaint ako on my own. On your own time. Yan, Sketch, ganyan. Nagpipaint ako on my own. Sa US, mura yung mga gamit. The paint, the canvas, mura yan. Mga brush, mura yan. And then may mga sale pa on top of the sale, ganyan. So umabot ako dun sa point ng 2017, I had a cancer scare. So yung cancer scare ko, yung dating president ng Pfizer, ng Philippines, na pharmaceutical company, in-invite ako mag New Year. December 31 nung 2018 yata 2018, and then prinases namin yung there was this set of cards, galing siya ng training from Thailand. So ano lang yun, prioritization. Pag namatay ka 2 weeks from now or a year from now, ano yung hindi ko pa nagawa that you wanted to pursue. May ganang program, ang galing. So what came out from that is that I wanted to give justice to my artistry. Napapansin din yung artistry na po-post, Instagram age na rin naman to, social media. So may mga comments na... Yung magugulat sila na, kaya mo pala yan? Ginagawa mo pala yan? Yes. Mga ganon. And na-invite na ako ng Duyan Project for their project. There's this organization helping HIV and AIDS, kids with HIV and AIDS. So
they used my artwork, and then plus yung process nga na yun na I want to give justice to my artistry, kung may legacy to, di ba? Gusto ko makilala pa rin ako as an artist. And then hopefully sana maka-give back through Tama. my artistry. Ang sabi niya, madali lang to. So let's connect to Smile Train. How many artwork can you do for a year? Tapos nag-compute kami. So ito na pa rin gagawin mo. And then you do one exhibit in New York, one in the Philippines. Sisikat ka nun. Para Okay. ako naman, doable. Kasi kaya mo. Kasi kayang Oo. gawin, di ba? So may network, may friends who can help you. So that's what we did. So, ginawa na. Nagpakita ka ng mga artworks mo. Then, Yung company where I'm working at sa New York, may malaki kaming lobby. Okay. Na exhibit area yun. So every October, they invite artists within the company to exhibit. Ang building na to, may curator ha. Oo. So all the walls, may mga sikat na artist yan. Okay. Na painting artworks. So every mas October, makakatabi siya ng work mo. yes. Ayan, And if oo. you get selected, nakababad sa lobby yung artwork mo from October, November, December, January, Feb, 5 months. Malaking bagay. Oo. And pipresyohan ni curator. And then I realized nung nag-start na yung exhibit, na-select yung isa kong artwork. So nandun, nagpapapicture tong iba't ibang nationality na colleagues mo na from medical. Ang dami. Oo. Kasi yung building na yun, every day, may pumapasok doon na 2,500 colleagues. So, yung mga footsteps, ang dami. Oo. Ang dami. Foot count, kung tawagin. Oo. At iba-ibang lahi na parang doon ko una na feel na parang ang artist pala gets to be celebrated. Mhm. At tapos na-overwhelm ako kasi ibang mga lahi to and they appreciate my artwork. Correct. They ask question, bakit ganyan ang damit? Bakit mukhang European? Sabi mo Filipiniana ladies ang description. Oo. So the more silang nagkakaroon ng interest kasi with basket, with fishes, medyo makulay din ang artworks ko. Yellow, and then with flowers, with fruits. So parang, okay, celebrated pa lang isang artist. Okay, pupursu natin to. Correct. Until nagkaroon ako ng cancer scare nga. Oo. Wala na akong malasahan doon and then nag-give up na ako. Ayoko na sa New York. Parang everyday nihila ko yung sarili ko pumasok. Yung parang mabigat. Yeah. Mabigat. Yung parang, kailangan mo na lang pumasok for the sake na kailangan pumasok. Pero Yes. your heart doesn't speak the same way. Yes. But the question is, Ama, anong gagawin ko kung hindi ko na gagawin to? Ayoko nga na naman. rin namang mag-hospital. Ayoko nang mag-bedside. Ayoko na mag-nurse. And ang iniiyak ko nun, ako Ama, parang ungrateful ko na binigyan mo pa ako ng work again sa corporate world tapos ayoko na naman. Ayoko na naman ng buhay ko dito. Pag umuwi ako Philippines, ano naman ang gagawin Oo ko? nga The naman. more. Oo, tama. And then the dream, yung kwento ko sa'yo, na every night from May 2020, yung parang may nagkakagulo sa Parang Manhattan, tumatakbo kami sa ilalim ng Parang may building. bumabagabag sa inyo every night. This kind of Hindi dream. naman every night, parang every week yan. Oo. Na parang, I mean, madalas. Yeah, madalas, parang ganyan, yes. oo. So at that point, parang nag-open up na rin yung parang yung guidance ng spirit. So marami na rin akong people na nakakausap na, Romel, you know, what's valuable is your happiness, your passion. It's not really money. Yung mga ganon. So marami ring pinadalang tao na, you know, influence me to make my final decision. So noong 2020 December, I went home. I told my family, wala mo na tayong gastos. Wala. Ang money ko, gagamitin ko. I'll pursue my artistry. I'll try for a year. Let's see what will happen. And then naman sila, okay. Support naman. Support naman. And then umuwi ako, March 2021. Okay. Pandemic hit. Yun pa rin. Oo. Nag-pandemic na. So closed. Oo. And then Then nag-start siya ng 2020 na mas naging mahigpit. Parang ganyan. Naging mahigpit. Oo. And then, well, for me, it was a blessing. Kasi nasa Philippines ako, hindi ako, di ba, mentally, yung New York kasi, when I went back 2021, na ongoing pa rin yung pandemic, super depressing. Oo. Dito sa Philippines, sabi ko sa'yo, nakakuha kami ng maliit na lot sa Amadeo. Yan. I was with my family. Somehow na-protect ako nung love Yan. and company ng family. So the mental health, The napaka-healthy mental niya. health is Oo. very important. And I did masyado akong nag-proliferate yung artwork ko that time. For a year, puro lang ako artwork. So, nakatulong tayo sa Smile Train, nakatulong tayo sa Duyan Project. Okay. And then, ay nakita din ng Partnership for Sustainability Education yung artwork ko. I got to be invited. So, parang mission. So, kaya kinahon ko siya sa mission. Medyo mahaba pag pinuntahan natin yung sa mga spirits, yung may mga na-meet ako na matandang dalaga sa St. Patrick's. Kumbaga parang ang dating maraming mga elemento. Maraming elemento. Physical man, supernatural na Yeah. parang nag-lead sa'yo Nag-lead to continue to- this. Yes, Oo. correct.
So other than artworks, napunta din ako sa fashion. Kaya Yan, may yun, nakabarong no? tayo. Kita mo yung barong ni Sir Romel. Grabe kakaiba, Oh, nakabarong tayo. Oo. So ito, ginagamit din ng Partnership for Sustainability Education for fashion show ng kids. Oo, tama. Oo. And then, ginagamit din siya ng... So, may mga network na rin ako ng models na natutulungan. So, parang, di ba, ang saya-saya. Madami ka natutulungan in your ways, 'di ba? Sa madaling Yeah, sabi. yeah. And pakita natin yung mga paintings, ayan, yung mga paintings si Sir Romel. Ayan, so from this painting, sir, sabi nyo, marami na kayo natulungan. So, ano po ba nangyayari? Anong proseso? Let's say the profit itself, ano mangyayari para to help people? Ano pong... So, ako, ang kinukuha ko lang is para makabili ng paint and ng Okay. canvases. So, it's very minimal. Tama. So, the rest of the money, if an organization partners with my artwork, they get the right of the... Kasi may right yung piece. Correct. So, they can print it and anything they want. Bags, t-shirt. The benta of the bags and the t-shirt, it's there. Oh, so para nating wala ka ng let's say, royalty o habol Walang doon. babalik sa akin yun unless I print myself. Okay. Oo. Yeah. And if I sell the artwork itself. We also have one big painting. It's a big canvas sa UPPJH Henry C. Building. Okay. So donated naman to ng batch 1997 ng UP College of Medicine. So, yung little, ano to yung as an artist, pag you get to be recognized, nakikita, nakakatulong, ang balik, I don't really care kung malaki ang kita ko sa Philippines or hindi. Tama. Oo. Pero how God really works, super mysterious, no? As a nurse, hindi ko na inisip na magkakaroon ako ng career sa Philippines. So may last day doon sa pharmaceutical company, nagkaroon ako ng tanning. So December 2024. So kumikita pa ako, in fact, doon sa pharmaceutical company until December 2 last year. So moving forward ng 2024 from January to December, anong gagawin ko, Ama? Oo nga naman. Pero nag-overlap, I told you, yung spirits na nanaginip ako. So, just very shortly. Yeah, Para lang ma-appreciate ng iba na hindi naniniwala. Sabi minsan ng kapatid ko, Kuya, wag ka na nagkukwento sa mga interview mo. The spirits, baka isipin nila, you know. Hindi. Ako, I certainly believe Yeah. na meron talaga tayong mga kasabay Yeah. na hindi lang tayo nag-exist. Ako certainly believe in So, that. ito yung dream ko na naman ng 2024. Sa dream, more sa dream kasi ako. Wala akong nakikitang tao. Etc. Wala. So, sa dream ko, siguro kaiisip na, anong gagawin ko hanggang December na lang ako doon? May artwork, hindi tayo bubuhay. Hindi ako bubuhayin yan. So, in my dream, may isang mama, matandang nagsasabi na, you know what, Romel, wherever you are, you will be blessed as long as you can hear the birds. Ganon ka-exact. So, I thought, so sa Tagaytay ako. Kasi nandun yung mga birds. Oo nga naman. Oo, pero nung okay, so I think September, umuwi ako ng Tagaytay. Tapos natulog ako at 3 a.m. Nagpi-play kasi gusto ko doon parang spa. So yung sa labas naming TV. Relaxing, ganyan. Nagpi-play kami ng spa music or nature music. Sa 3 a.m. nagising ako. Sabi ko, bakit ang ingay ng TV? Mga birds. Tweet, 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 tweet. Sabi ko, bakit na-play na iwanan yata nilang bukas? Paglabas ko, sarado yung TV. Pero tumutunog pa rin. So it's in the tree nakatabi nung main house. Sabi ko, okay, Ama. Gusto mo ako dito magstay. Mukhang Pero anong gagawin? Ito na yon. And then may meeting ako October naman sa Manila. Hindi ako nakatulog ng condo. Kasi yung aircon namin sira. And then the following day, tumawag kami ng taga-ayos. Sir, yung aircon mo, binahayan ng mga ibon, may itlog. Grabe, So para talaga mapalapit sa'yo at magets mo. Parang anywhere, Romel, anywhere. Hindi ka pa ba naniniwala sa akin? So at that time, this was around October and magbe-birthday ako. Yung friend ko na nurse din sa US, kasama ko yan, kaanuhan ko din. Yeah. Kaklase ko din siya sa physical therapy. Sabi niya, di ba may course ka na before na aesthetic nursing, aesthetic medicine? Di ba tinapos yun, no? Alam mo dito, kasi at that time, noong 2017, gusto ko na mag-change career. So I want to go aesthetic since artist naman ako. Feeling ko, kaya kong pagandahin yung... Ang mga artwork ko, by the way, Filipinas. Correct. Mga babaeng Pilipina. Alam mo ba, sabi ko, hindi ko tinapos yun. Ang mahal-mahal na to finish that course in the US, $50,000 to $70,000 US dollar. And then yung mga gamit niya, yung isang machine, nasa 250,000 pesos yan. Mga M-Scalp. So hindi ako mag-invest for that. I mean, too long. I'm already 50. Or wala sa plano, parang ganun kasi. Malayo, parang long shot. Parang mag-invest akong ganyan. Anong guarantee na sisikat ako or di ba? Na mapapractice ko yan. At hindi ko siya.
So anyway, sabi niya, dito sa Philippines may ganitong school. You will do the course full time. Magpapa-certified ka sa kanila and then matatapos mo siya for this amount. Really? Nagulat ka. Gulat ako. So sa madaling sabi, sir, pinursue, then nakuha mo yung Nakuha ko certificate. yung certificate. Yung gallery ko ay put up a gallery for my artworks. Yung kaklase ko na may clinic na sa Olongapo, pumunta to look at my artwork. Sabi niya, Kuya, ito yung clinic mo. Dito ka mag-clinic. What? Ay, hindi ko in-imagine na yun yung clinic. Sabi niya, that's your bed kasi may parang pa-L siya. That's nakatagong L. Sinet niya na kung ano yung mangyayari. Oo. And it happened. Galing, oo. Pero siyempre sa mga viewers natin worldwide, nandun na tayo sa climax. Bibitinin lang natin. Papunta na tayo sa panibagong career na ito nga sa aesthetics na talagang unexpected na nangyari pa rin kay Sir Romel. Sa pagbabalik yan ng programa Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. At tayo nakababalik pa rin sa programa Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Ang tindi ni Sir Romel. Grabe, kahit off-cam, ang tindi pa rin ng kanyang mga kwento, mga kaabante. Na Sir Romel, pag-usapan na natin na yung aesthetics. The Paano aesthetics. nangyari? Oo. Okay, I didn't realize na at first I thought that the capsule of the mission is the artwork. Okay. Kasi nakakatulong na sa organization. Up until the aesthetics came. For me, sabi ko, ay ano ba to? Parang nagkukumahog na naman ako. Ayoko maulit yung before na Oo. parang and then tinuturo yan, di ba? Dapat cool ka lang, chill ka lang, let it flow, hayaan mo yung opportunity. Basta na-attract mo siya, goes to you. Pero this time, may pinupurso na naman ako na parang Bago na naman. Kasi bago saka na yung naman. time yung panahon, Yeah. oras, And edad, ama, para yan. pa ba sa akin to at my age 50? Oo. Although sabi nila, no, you're an RN and nakuha mo na yung ibang subject niyan sa US. So worth taking. And anyway, nagbe-beautify ka ng Pilipina. Ang mga write-up about me, idol ko ang Filipina. Ang lola ko actually, siya yung matriarch. Siya yung Yeah. nagbuhay ng 7 na anak. And then medyo matriarchal ang both sides of the family. So kaya idol ko ang mga kababaihang Pilipina. So parang andun connected siya sa kwento mo. So let's beautify Filipinas. Parang akala ko all the while ganun. Parang ganun. Then, Lo and behold, so March, April, May, nagki-clinic na ako. Once umupo sa bed, sa clinic bed ko ang 50, 60, and they began to make kwento of their life, umiiyak, Jigo! And then I realized, oh my God, this is another mission. Akala ko it's all for vanity. All the while I thought, panlabas na ganda. yeah, and then kukita ka kasi uso. Pero ito client mo umiiyak. All you need to do is to listen. Listen, and aalis siya na maganda at masaya. Tama. Hindi ba? Parang every time na umiiyak, I don't even have to say anything. Sabihin ko lang, opo ma'am, I totally understand. And sometimes I say, actually mama ko, ganito rin. Ako myself, pag kwento ko yung kwento ko sa New York, yung mga nagpakita sa akin spiritually, how I get to be awakened spiritually, and parang feeling ko, dito talaga yung mission ko. Yayakap na yan pag aalis. Yayakap na yan. So, sabi ko, if this is really part of the mission, ikaw ang bahala dito sa business. And believe me, Jigo, hindi ako nawawala ng kliyente. Knowing na yung klinik ko nasa loob, hindi siya daanan ng kalsada. Kasi tingnan mo, the competition will be tight pagka It's gano'n. Diba? tight. Sa looban ka, tapos yung mga kalaban mo, Nasa labas. may access yung iba sa loob pa ng mga Yes. mall, di ba? Mga ganyan. Yeah. And kahit ginagawa ko naman to, alam mo yung artwork ko, I can still display. Nakahang pa rin siya sa wall. Wow, okay. And pag pumasok siya, wow, Romel, ang ganda nito mga artworks na to. Ikaw ba to? So parang, okay, ang intention first, maging gallery, tas naging clinic. Actually, Na lahat not merry. nagsama-sama. Yeah, oo. And then may projects pa rin naman ako with Partnership with Sustainability Education and I think, Tuloy okay, pa baka rin. na ba i-promote? So sa Partnership with Sustainability Education, nagkikreate kami ng Habi at Hibla, ang tawag Okay. sa show na yon, in partnership with Department of Science and Technology. So we make use of local fabrics. Yan, oo. Ito pala yun. Local Kaya pala fabrics. kakaiba. Parang wala akong makikita nga ready to wear na ganyan. no? So local fabrics and then kailangan mo siyang pagandahin, aesthetically pleasing, and isusuot ng kababaihan or ng lalaki na ay saan ba mabibili yan? Parang wala namang ganyan Kakaiba. ako. Oo. Yeah, oo. So yan, but at this time, mga kids ang nagsusuot. So we get to influence children and other people. Na, that's
let's be mindful. We need to help the environment. Everything needs to be sustainable. Hindi tayo basta-basta nagtatapon at gumagamit ng bagay-bagay na we can't recycle, we can't reuse. Diba? Let's just be mindful. And then let's help the environment. We're in the last hour. Pag hindi pa natin to mabaliktad, Ma-reverse, yeah. yeah, Oo. tuloy-tuloy na raw tayo. 10, 15, 20 years, magde-deteriorate ng environment until such time na hindi na tayo makahinga lahat. Hindi na mahirap doon, di ba? That's the dapat worst nating, thing. wag natin sa isa walang bahala. Yeah. And the food. Lalo na mga mahilig sa isda. Ngayon pa lang feel na natin yung symptom. Walang bihira na yung isda na sariwa. So, ibig sabihin, naiapektuhan din ang buhay ng mga animal sa ilalim ng dagat. Diba? And then, year in, year out, may red tide. Diba? And then hopefully hindi na bumalik ang virus. Yeah. Kasi it's one of the product na one of the symptom na deteriorated na ang environment natin. Correct. So, ito sir, no, syempre ang dami yung na-achieve so far, pero ang bottom line nito is nagli-lead ito into something new na makakatulong ka, may gagawin ka that would be impactful sa mga kababayan natin. How does it feel na parang ako base sa mga kwento niyo mula kanina, feeling ko somehow you're chosen. I think yung prayer sa Life in the Spirit seminar na Okay. you really need to choose kung kanino ka, Tama. 'di ba? It's either sa masama ka lang naman or sa mabuti. Walang in between. I don't believe na may in between. Or play safe, something or like play that. safe. Kasi kung sa kanya ka, kung kay Jesus ka, kay sa Ama ka, lahat ng decision making mo will lead towards kabutihan. Tama. Na productive, nakakatulong, and then yung mission, you need to identify also your mission. Kasi most of the time daw, ang mission natin, yun yung passion natin. It's just that we're not giving justice to our passion. 'Di ba? Na naliligaw tayo because of the earning potential, na Yeah. like what happened to me, 'di ba? Yung mga pangarap natin before na gusto natin mag lifestyle. So let's for me sa wellness may mindfulness eh. For me yung part ng wellness, nagtuturuan kasi ako ng wellness as an RN. Yung being mindful, we really need to think. Para saan ba to? Baka iniisip lang natin yung panandalian. Today, next week, or next year. But somehow, in the long run, oh my God, affected pala tong family ko. And let me mention, yung Yes, family sir. tree. Yan, yung sinasabi nyo kanina Yeah. na parang may Yung matandang we need to Italian break. lady. Yan, Yeah, and I think everybody needs to hear this. Okay. Produkto tayo ng family tree. We're one of the branch. We're one of the fruit. We're one of the leaves. Bloodline. Bloodline. And I never realized this. Never tuturo sa Catholic Church. Never heard of it. Sa Christian, no? Yes. So yung mga ninuno natin, we don't know. We never meet our lolo ng lolo. Or hindi natin kontrolado kung ano yung mga ginawa nila. Yes. Something like that. Yes. We're victim of the family. So sila yung roots. Sila yung roots. Tayo yung nasa dulo. Okay. Pero kung mapait yung hinihigop nila sa ilalim ng lupa, tayo sa taas, what do you think? Yung lasa ng bunga yung natin. lasa ng bunga natin, mapait din. Okay. Or hindi rin siya masustansya. But there's a way. Paano? We need to cut. Hindi natin isusumpa ang mga ninuno natin. But 3 things daw, sabi ng old lady. 1, look at your relatives. Father side, mother side. Ano yung mga katarantaduhan at mga kamaliang ginagawa nila? Don't do it. Don't do it ever. You're part of the tree. Yung genes nila, you have the same. You're prone. Kung nagsusugal yan, prone ka rin magsugal. Correct. Don't go to the casino na. Like for example, tatay ko babaero. So dapat wag Iwas akong ka na. babae. Yeah. Pwede ko sasabing babaero tatay ko Example lang. Okay? Sample lang. So kung may ginagawa silang mali, Don't do it. Don't do it, That's the okay? second, di ba? So, recognize anong ginagawa. Nakikita mo naman Nababalitaan mo, sabi ng nanay mo, si tito mong ganyan. Okay. So, now you recognize, alam mo, dyan kayo prone. That's the sin of the family. So, cut. You confess. ayun. You confess. Kung whatever your religion is, alam ko may way to mend. Yeah, To mend with your creator, with your God. And then third, don't do it. Don't ever do it. Or ikaw nang umalis dun sa exposure mo dun sa kasamaan na yan. Kasi minsan ang nakakilabot dito Sir Romel, no? Yung sinasabi niyo somehow connected yan eh. For example, yung term is magnanakaw, no? Magnanakaw yung Ayan na tayo. yung pinagmulan, di ba? Ayan na Tapos ang tayo. mangyayari, sasali ka. Yeah. Kasi parang, okay, kumikita tayo dito. And it something seems that. like normal. Sa normal lang kasi ang mangyayari. Ginagawa lahat tayo, ng ganyan pamilya na. to. Ginawa to ng tatay ko. Ginawa to ng ginagawa to ng Dito kami yumaman. Ginagawa to ganyan. ng pinsan ko. Oo. But, Wag naman sana ganun. careful kasi 7th generation. Imagine if we sustain, no? The environment still there, intact ang earth.
7th generation, apo-apo mo ba? Gusto mo mag-suffer? May sumpa. Oh, wag naman ng gano'n. Huwag Dapat ganon. talaga, ngayon pa lang, as Yeah. early as now, sa sarili natin, ikat na natin I-cut na yan. natin. Oo. And there's, sabi ko nga, kasi maraming kwento, di ba? Na parang pag if you go to that way, naku, mahirap yan, Romel. Hindi. May mga bantay. Ato, mga kaibigan ko, Romel, where are the spirits? The spirits na naman tayo. Kasi I never stop na parang, the spirits are just watching us. Tama naman. So the good spirits will help you. 'Di ba? Kung yung kita niya, puso mo is goodness. Tumutulong, you have a mission. Tutulungan ka ng mga 'yan. Tama. But if you're in the negativity, mag-a-attract ka ng negative spirits. They're doing what they wanted. So Hihilahin tutulungan ka ng mga negative spirits to do the So same. ayan na, the spirits. Ayun, Check. no? Anyways, mga kabate, grabe, si Sir Romel, iba talaga, kakaiba ang ating guesting. Feeling ko magkaka-part 2 tayo, no? Oh my God. With Sir Romel, sobrang kasaya Sana ng makatulong. experience. Definitely, sir. Ito po yung camera natin, Sir Romel Rico. I don't want to let you go, I want you to know that. Pero grabe, yung oras kasi natin sayang, matapos na, no? Yeah. Pero feel free na batiin lahat ang gusto batiyan at pasalamatan, sir. And promote, lahat na dapat i-promote. Go ahead, sir. Partnership for Sustainability Education. So we'll have one big event coming March. So Habi at Hibla. Actually, kailangan ko ng mga local textiles. So connect me to people Like that, sir. producing. Yeah. Yes. Okay. Oo. And then, actually, yung family tree, huwag kalimutan. Let's go to goodness, huwag sa bad. And then third, alagaan natin ang environment para yung mga anak natin may makain pang sariwang isda. We're at the moment, last hour. So please be mindful. Yun lang naman. Isipin natin anong impact nito not only today, in the future. So kung kumaga tayo masama, ayaw natin ng sin at maka-impact sa mga anak-anak natin. Maging mabait tayo. Maging mabait tayo. Goodness people. Ayan. So sa kanila mahanap, sir, social media? So you can connect via my FB page, Instagram page, Romel Rico, ROMMELRICO. Yun lang po. And then Virco. Ayun. My website ako, Virco. My artist name is Virco. Okay. VIRRCO. Tribute to mga lolo and lola na never kong na-meet. Kung gumawa man sila ng masama, I cut it down. Yeah. Help me. Let's help people. Let's help the future generation. Yes, sir. How about your aesthetics, sir? Go. Aesthetics Clinic. So you can reach me, Blooms Aesthetics. V pa rin dahil sa mga ninuno. Blooms instead na BV. Victory LOOMS. So or my Facebook page, we do home service. So may van kami pupunta sa inyo. Wow. Dala namin lahat ng... Pero if you wanna go in person and magamit niyo yung big machines, we're at Cityland Santolan. Yun lang Malapit yung lang. Google nyo. Or Blooms Aesthetics. Ayun, di ba? Sir Gigo, punta tayo. Okay, alright. More kwento. Yes. Sir Romel Rico, palakpakan natin. Grabe, sobrang ganda ng ating episode. Dami natin natutunan, mga kaabante. Ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Gigo Postolero, para sa programang Kwento Mo ang Bida, Gigo Live.